Hello mga kapitbahay! Summer na! Halika, stay kayo sa video na to for you to know kung anong details about our new amenity, which is our swimming pool. So this early March lang nung binuksan yung amenity natin officially to the homeowners para magamit. Although nilaunch siya last year pa, if you remember, meron pa akong YouTube video about that one. Hindi pa namin siya nagamit agad because ang sabi ng management, they had to do checks pa dun sa pool. So fortunately now, available na siya to the homeowners. And as you can see sa video na to, katabi siya ng ating clubhouse or yung mismong parang pavilion. And there are 3 sections sa pool na to. So, merong 4 feet, merong 2 feet, and then merong pang baby na parang hanggang sakong lang yung lalim ng tubig. So, paano ba natin magagamit tong amenity na to? So, per checking, according to our PMO, the HOA fee should be updated. So, kami, since matagal kami hindi nakabayad at aminado po kami doon, we had to update our HOA fees first before our kids was able to book and reserve and be able to use the pool. Nag-accept naman si PMO ng different types of arrangements, pwedeng staggered payment. But you have to go to the office to pay for it and then you can reserve your slot na doon. Once na-reserve ka ng slot, you have to sign the waiver and also indicate in the paper the number of packs na adult and kids na magsiswim, and of course, kung anong session, AM session ba siya or PM session. So currently, we only have 2 sessions, yung nabanggit ko dun sa, yung nakasulat dun sa screen kanina. Wala pang night swimming option although nire-request ko talaga yung kay PMO para sa mga katulad natin, konting maarawan lang, kulay talong na, char. Pero yun, pag-uusapan pa daw nila and wala pang balita about it. So, ayun. So, as mentioned kanina, kailangan mo magpa-reserve ng slot for you to be able to use the pool. Nag-a-accept sila ng reservations as early as 7 days prior to the specific date. So, dito sa clip na to, Sunday morning to, na nagpa-reserve ako together with my cousins at saka yung pamangkin ko. So, I paid na lang for the fees kasi may fees kapag meron kang guest. Kasi maximum of 4 lang ang pwede mag-swimming per household na free. So, for the 5th packs onwards, meron ng bayad yun. How much ang bayad for the 5th packs onwards? Kapag bata, 70 pesos lang. Kapag adult naman, 100 pesos per head. You can also book the pool for your private events. I think 4,000 siya per session or total of 5 hours yon. Ngayon naman, if hindi mo kailangan mag-event, ang nakasulat dun sa memo, maximum of 5 guests per household ang ina-advise nila. Otherwise, if more than that, pwede mo nang ipa-reserve yung venue and it will be tagged as a private event mo na siya. Dito yung makikita, yung anak ko, ayan si Kali, yung merong sa babida na pink. Abot na yung pool, 4 feet lang kasi yan. Tapos si Calvin naman, hindi ko alam height ni Calvin Pero abot na rin naman. Ginagawa niya, nag-hop-hop lang siya. Perfect talaga yung pag-open ng pool na to kasi sakto summer para may magagawa sila. Yun nga lang, be ready with the sunblock kasi sobrang nakakaitim talaga yung araw. Pag magpapa-reserve pala kayo, hindi yun sa guard lang pupunta kayo dun sa office. So, I highly suggest punta kayo kapag may tao dun sa office kasi Sunday, sarado sila. Saturday, half day naman. Nag-a-accept din naman sila ng walk-in pero of course, you have to take note of their schedule. So, kung walang office that time, most probably, hindi na i-allow ni guard yung walk-in because I don't think may authorization si guard na mag-accept ng walk-in pag wala yung office. So, you maybe just have to confirm with the office kung nag-accept sila paano walk-in kapag Saturday afternoon or Sunday kasi sarado sila.
Sa event venue naman or yung area na covered or yung may aircon, pwede nyo rin i-rent. Ang pagkakaalala ko, 1,000 per hour siya. Pero hindi ako sure. Baka 1,500. Let me know. Pa-chat na lang dun sa comment. Pero pagkakaalam ko, separate bayad pa yan dun sa swimming pool. So may option ka to rent the event venue only or yung aircon na hall or yung pool lang or you can rent both. Yun nga lang, kung kunwari gabi yung event nyo, wala pa silang ganong schedule. Pero baka naman payagan kayo. You just have to talk to the PMO kasi sila naman yung nag-a-approve nun. Tapos, reminder lang, ang walk-in kasi, nag-a-accept sila ng quote-and-quote walk-in kapag hindi pa puno yung 30 slots per session. So, kung kunwari dumating kayo sa pool, tapos mukhang konti lang naman yung swimming, wala pang 30, tapos hindi tayo inalaw mag-swim, it could probably mean na may mga naka-reserve at hindi pa dumarating. So, ayun lang mga kapitbahay. I think na-share ko naman most of the details that I know. Sana lahat ng details na alam ko na i-share ko naman tungkol dun sa swimming pool. This is just specific to First Park Homes Calamba and I'm recording this voiceover as of ng March 26, 2025. So, if mapanood mo to ng past March 26, tapos may hindi na aligned dun sa mga sinabi ko, probably nag-change na yung rules or guidelines. Pero as of today, itong sinashare ko sa inyo, yun yung alam kong implemented sa First Park Homes Calamba. Ayun lang mga kapitbahay, salamat sa panonood. See you next time!